Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Sa ginanap na change of command at retirement ceremony ngayong araw, pinuri ni Pangulong Marcos si Espeleta bilang isang leader na may kakayahang ipagpatuloy ang mataas na pamantayan ng serbisyo na itinakda ng kanyang sinundan. Bago maitalaga sa pinakamataas na posisyon ng Philippine Navy, nagsilbi si Espeleta bilang Vice Commander ng Hukbong Dagat mula Agosto 2024 hanggang Nobyembre 2024. Chief of Staff mula Agosto 2022 hanggang Agosto 2024 at Commander ng Naval Forces Southern Luzon mula Setyembre 2019 hanggang Agosto 2022. Samantala, kinilala rin ng Pangulo ang hindi matatawarang kontribusyon ng papaalis na si Flag Officer in Command na si Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Ayon sa Pangulo, mula nang sumali si Adasi sa Philippine Navy noong 2022, ipinamalas nito ang dedikasyon sa pagbibigay ng makabagong kagamitan at teknolohiya upang paunlarin ang naval force ng bansa sa kabila ng mga hamon. Binanggit din ng Pangulo ang mga tagumpay ni Adasi, partikular na sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, pagpapahusay ng humanitarian assistance at disaster response capabilities, at papapaigting ng pagkikipagtulungan sa mga kaalyado at karatig bansa para sa kapayapaan at katatagan ng maritime zones ng Pilipinas. Lubos ding pinasalamatan ng Pangulo ang pamilya ni Adasi na naging mahalagang bahagi ng inspirasyon ng opisyal upang higit pang pagbutihin ang kanyang serbisyo. Sa kanyang retirement ceremony, iginawad ni Pangulong Marcos kay Adasi ang prestiyosong Philippine Legion of Honor, Degree of Commander bilang pagkilala sa kanyang walang kapantay na serbisyo sa bayan. Nagbigay ng karagdagang 196 million pesos o 3.5 million dollars ang Estados Unidos upang suportahan ang mga hakbang ng gobyerno para matugunan ang mga biktima ng Bagyong Christine. Ayon sa US Embassy sa Pilipinas, layunin ng tulong na ito na magbigay ng malinis na tubig, sanitation, masisilungan at pinansyal na ayuda para sa mga residente sa mga lugar na labis na naapektuhan, partikular na sa rehiyon ng Bicol at Batangas. Anila, malaking tulong ito para sa mga komunidad na naapektuhan ng mga sunod-sunod na kalamidad. Ayon kay US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, nananatiling committed ang Estados Unidos na makipagtulungan sa Pilipinas bilang kaalyadong bansa habang sila'y bumabangon at nagbabalik sa normal. Pumasok ang Bagyong Christine sa Philippine Area of Responsibility noong October 21 hanggang 25 kung saan hindi bababa sa 116 ang mga nasawi at halos 6 na bilyong piso ang naiwang pinsala sa agrikultura. Noong Oktubre, nagbigay rin ang gobyerno ng Estados Unidos ng 84 million pesos na tulong sa Pilipinas. Ayon sa embahada, mahigit 22 bilyong piso o 393.6 million US dollars na ang naibigay nila sa Pilipinas para sa disaster relief, preparedness at early recovery mula pa noong 2010. Magtutulungan ang Philippine National Police at ang isang financial institution sa pagbibigay ng legal na tulong sa mga pulis na naharap sa mga kaso noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, pumirma ng Memorandum of Understanding ang PNP at ang naturang institusyon para tulungan ang mga pulis na nakasuhan dahil sa pagkakasangkot sa tinaguriang war on drugs ng gobyerno. Batayan niya ito sa naunang kasunduan sa pagitan ng institusyon at ng Integrated Bar of the Philippines. Sa ilalim ng naturang kasunduan, aalalayan ng IBP ang sinumang pulis na magpapahayag ng intensyong humingi ng tulong legal. Tinatanggap din anya ng PNP ang alok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumalap ng 1 milyong pisong pondo para pondohan ang kailangan nilang tulong legal. Sa tala ng PNP Legal Service, mahigit 4,000 pulis ang nasampa ng kaso mula Enero 2017 hanggang Disyembre 2022. Mahigit 1,200 ang hinawakan ng opisina na kaso sa naturang panahon. Ayon naman kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, 214 na pulis ang naharap sa kasong kriminal dahil sa war on drugs mula Hulyo 2016 hanggang Hunyo 2022.
Mahigit 1,200 pulis ang naapektuhan habang 312 ang nasawi at halos 1,000 ang nasaktan. 175 ang nasibak dahil sa kasong administratibo habang halos 400 ang posibleng matanggal sa serbisyo. Makakahinga na ng maluwag ang mga motorista sa susunod na linggo dahil sa ipapatupad na rollback sa presyo ng produktong petrolyo ayon sa Department of Energy. Inaasahang mag-rollback ang mga kumpanya ng langis ng 70 sentimos hanggang piso sa presyo kada litro ng gasolina. Nasa 65 hanggang 95 sentimos naman ang posibleng bawas sa presyo ng diesel. Sa kerosene naman, nasa 70 hanggang 80 sentimos ang inaasahang kaltas. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, batay ang tinatayang rollback sa galaw ng mga presyo sa international oil market nitong nakalipas na 4 na araw. Posible anyang bunsod ito ng pang-4 na beses ng pagbaba ng oil demand forecast ng OPEC+. Pagtapyas ng US Energy Information Administration sa price forecast nito sa krudo para sa taong 2025, gayon din ang paghina ng ekonomiya ng China. Tulad ng dati ay ipapatupad ang anumang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes sa susunod na linggo. Sa ibang balita, 3 maswerteng Pinoy ang mag-uuwi ng milyones na jackpot mula sa magkakaibang lotto draw noong Huwebes. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, solong napanalunan ng isang betor mula sa Ormoc City sa Leyte ang jackpot prize ng Super Lotto 649 na mahigit 129 million pesos. Ito ay matapos itong tamaan ang winning combination na 21, 29, 25, 14, 27, 26. Ang Super Lotto 649 ay binobola tuwing araw ng Martes, Huwebes at Linggo. Samantala, maghahati naman sa jackpot ng Lotto 642 na nasa 12.8 million pesos ang dalawang mananaya mula sa Mexico, Pampanga at San Mateo, Rizal. Pareho nilang nakuha ang winning combinations na 05, 07, 37, 19, 12 at 10. Ang 642 Lotto ay binobola naman tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Para makuha ang kanilang napanalunan, kailangan nilang magpunta sa PCSO main office sa Mandaluyong City sa loob ng 1 taon at magpakita ng 2 valid ID kasama ang nanalong ticket. Muling panawagan ng PCSO sa publiko na tangkilikin ang loto at iba pa nilang palaro para makatulong sa pagpondo sa mga serbisyong pangkalusugan at iba pang pambansang kawanggawa. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 40 araw na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.